magandang hapon po, Las Vegas, Nevada. Ako po si Ethel Cantor Constantino ng I Am Pinoy Proud Ako Live Express at kasama ko pa rin po ang aking co-host. Ako naman si Joel Inocencio. I Am Pinoy Proud Ako, broadcasting live from Bellagio, Las Vegas. Ayan, magandang madaling araw po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas at sa lahat ng ating mga taga-subaybay all over the world. Welcome po tayo sa ating programa. And of course, today, ladies and gentlemen, we're so proud and we're so happy kasi makakasama po natin walang iba ang kagalang-galang at nirerespeto po nating lahat ang Secretary po ng Department of Justice, Vitaliano Aguirre II. Sir, welcome sa I Am Pinoy Proud Ako and thank you for having you today with us. Thank you, Ethel. Thank you, Joel. And magandang umaga sa Pilipinas at dito naman sa Las Vegas, magandang hapon. Malapit na ang laban ni Pacquiao. So Opo, ilang oras na lang po. Ayun, maraming salamat po sir at pinaunlakan nyo kami kahit na medyo busy po tayo. Sir, unang-una, kung pwede lang sana namin makuha ang reaction mo, tungkol naman po ito sa allegedly pagpatay or pinatay, whatever term that we're gonna use against the mayor of Leyte na si Mayor Espinosa. Una-una, medyo pasensya na at medyo meron tayong cold. You know? Anyway, ang balita natin dito sa Las Vegas, yun lamang natin nakikita sa ilang balita sa Facebook na si Mayor Rolando Espinosa daw, Valvera Leyte, was killed apparently by police contingent from CIDG. Ngayon, ipinalabas din doon yung mga meron palang blue book na at saka affidavit na ginawa to si Mayor Espinosa bago siya patayin, na nililista niya mga personalities na involved sa drugs at number one nga doon sa kanyang affidavit na ginawa ay ang pinangungunahan ng ating dating Secretary of Justice Laila de Lima na ngayon ay senador. Nandun din ata sina General Luot and I think another General Dolina and about more than 30 more personalities, including media personalities, media personalities na kasangkot doon sa droga. Kaya medyo malalim ito ang pangyayaring ito sapagkat siyempre kung sino man gumawa nito, ang unang parang gusto nilang pagbintangan ay ang Duterte administration gawa nun sa extrajudicial killing. But sabi ko nga medyo malalim ito sapagkat marami nang nangyayari na dito sa mga personalities na nasasangkot, no? Katulad halimbawa nung sa Cebu, meron dong isa sa mga possible witnesses against some generals named by the President, General Luot, ay parang pinatay din isang member ng PNP. At alam din naman natin yung nangyari doon sa Bilibid na yung sina JB Sebastian, si Vicente C. at saka si Peter Ko ay tinangkaring patayin. At as a matter of fact, yung isa ay namatay na si another Ko. Tony Ko. Yeah. Antonio Ko, Tony Ko ay pinatay. At alam din natin na itong mga ito ang nagbulgar sa House Committee hearing on the Committee on Justice na si De Lima ang sinasabi nilang protector ng mga drug transactions sa loob ng Bilibid. At ngayon, nandito ngayon, yan din mga personalities na yan ang maaaring involved. At doon nga sa affidavit ni Mayor Espinosa ay sila nga ang sinasabing may kagagawan o may kinalaman sa involvement ng drug transactions sa hindi lang sa Leyte but sa loob ng maging sa buong bansa. Kaya what I did ay after learning this, I issued an order through my undersecretaries to direct the NBI to conduct a parallel investigation para to avoid any whitewash in connection with this incident.
Ito po bang affidavit is submitted na, officially submitted as sworn statement niya, affidavit? Sa... Actually, isa sa mga naka-file sa amin sa Department of Justice na complaint against Secretary de Lima or Senator de Lima ay unang-una yung VACC ni Dante Jimenez na dinidemanda rin si de Lima because of the involvement sa kanyang involvement sa drugs. And second ay yung final ni dating mga NBA agents or NBA directors sa Esmeralda and La Sala na dinidemanda rin si Secretary de Lima. At ang pangatlo ay yung final ng polisiya ng Albuera Leyte na si Secretary de Lima rin ang number one personality na inihabla nila. And I believe that the basis doon sa pagdemanda nila kay de Lima ay itong mga statement na ito ni Mayor Espinosa. So I'm not very sure, but I believe that this is one of the affidavits to reinforce their complaints against Secretary de Lima. Sir, may epekto bang pagkamatay ni Mayor Espinosa doon sa kaso na final against the Senator de Lima? Malaki ang magiging epekto niyan sapagkat kung totoo na itong affidavit na ito ni Mayor Espinosa ay ginamit nila bilang patotoo or reinforcement dun sa kanilang complaint, then mababaliwala na yan sapagkat ang affidavit, unless it's sworn to by a witness, ang ibig sabihin yung witness ay buhay na witness, ay saka mo lang yan mabibigyan ng kabuluhan. But when the affiant has already died, then it becomes hearsay and hindi mo na magagamit yan unless yan ay merong another person or another witness will come forward to corroborate the statement of the late mayor. Sir, yung anak niya si Karina sa Abu Dhabi, posible mayroon din siyang statement related to that. But anyway, kailan ho ba ang punta niya, ang dating niya sa Pilipinas para naman po siya ma-investigate? Well, we're expecting that he will be brought to the Philippines as soon as possible. But we were informed that the police authorities, the Dubai police authorities, wanted first to investigate on how Kerwin was able to get into the country and to the country and the circumstances of drug involvement. So the police authorities in Dubai wanted to verify for themselves about about the circumstances. After which, I was talking to General Bato. We were together in the plane going here in Las Vegas, and I was told that in a very short while, Kerwin will be brought into the country, to the Philippines. Para sa kanyang seguridad o sa seguridad ng mga tao, sir, na magiging witness ng gobyerno, isa sa ilalim mo ba siya sa protection program ng gobyerno o hindi? Dapat, especially sa nangyari doon sa kanyang ama at doon sa papa, no? Actually, I told this in connection with Ronnie Dayan, with even with JB Sebastian, to tell everything to the Philippine authorities para malaman natin kung ano ang talagang mga kinalaman itong mga drug protectors in the country. And gawa ng they do not appear to be the most guilty, then the witness protection program of the Department of Justice is open to offering them protection. Right. And even if they are not yet in the protection or under the protection of the witness protection program, utmost guarantees of their safety should be done to prevent them from being silenced. Specifically Kerwin, because I was told that he was willing to tell everything already. I understand yung kaso na ina-establish niyo na ipasa niyo sa ombudsman, and ombudsman
is not pursuing it yet kasi kailangan pa talaga ng additional evidence na which is yung kaso ni Mayor would add more traction sa ano ninyo, no? That's right, but let me correct you, no? We did not yet endorse any case to the Ombudsman because the Department of Justice and the Ombudsman have concurrent jurisdiction. Anyway, it means that either the Ombudsman or the Department of Justice may conduct the preliminary investigation. In this case, all cases, including the three which I mentioned, and the fourth one, which was filed by J.B. Sebastian, I think, last Friday, against Dilima also, before the Department of Justice. It will be the Department of Justice which will be conducting this preliminary investigation. And especially in view of the pronouncement of the Ombudsman that he will not be calling for the investigation of Dilima, which means to us that for her there is yet no sufficient evidence against Dilima for the Ombudsman to conduct the investigation. So we deemed it better that the Department of Justice, in view of the so many evidence against Dilima and company, that the Department of Justice conduct the preliminary investigation of these 4 cases. Now, after the preliminary investigation of these 4 cases, and we have determined that there is probable cause against Secretary Dilima and others to be filed cases against them, then that would be the time that we are going to endorse all these cases to the Ombudsman for their review. Okay. Sir, may ang opinion ng ordinaryong tao doon sa mga barangay. Pag ang isang allegedly may reklamo, ang bilis daw po parang bukas pwede nang ipahuli. Itong kay Secretary de Lima, ang daming nagsasabi siya, tinuturo siya na siya ikaw ganito. Medyo natagalan or ano bang tamang time na dapat sabihin, term na dapat sabihin natin. But anyway, may time frame ho ba kayo na pwede niyong sabihin sa amin na in this time, next year, this period, posible na mahihain na natin ang karampatang, kaso at desisyon against us, the Senator? I believe so. So now there are 4 cases, all different cases, but all against the principal respondent is Secretary De Lima, Senator De Lima. Upon my return, they are now reviewing. The NBI is now reviewing each complaint against Secretary De Lima and about 10 other respondents, and they'll be filing different cases against these respondents. So after this, we have already appointed or constituted a 5-man panel to conduct this preliminary investigation. So all 5 cases will be consolidated and preliminary investigation. We will give Secretary De Lima and other respondents sufficient time to file their counter affidavits. To those who are impatient, dapat wag po tayo maging mainit tayo sapagkat ito po'y nagbibigay tayo sa lahat ng mga respondents or akusado ng sufficient time para yun ang kanilang karapatan under the due process. Meron po we are following a procedure under the due process at hindi po natin maaaring ma-railroad yan. Otherwise, baka po pag yan ay ni-railroad natin, hindi natin binigyan sila ng karapatang mag-file ng kanilang kasagutan, baka yan po'y mabaliwala lamang pag yan ay inapila sa nakatataas na hukuman. Right po. Sir, yung 4 kasali na po ba dun yung sinasabing graft case against Secretary De Lima dahil sa kanyang pagpabayaan noong time yun? I think ang asawa ni JB ang nag-file against before the Department of Justice yesterday. If I remember right, it was emailed to me. The principal respondent is Secretary De Lima,
and one General Schwarzkopf Yeah. was one of Implicated. was the other respondent. Okay. Okay. Naku sir, medyo ang ating yung battle against drugs at saka yung corruption, ang lawak-lawak, ang lalim-lalim. Ano po yung gusto nyong mensahe sa ating mga kababayan na sa ngayon po masaya kami na mayroong ganitong sistema na pinapatupad ang ating pamahalaan under po kay Presidente Rodrigo Duterte at saka po sa inyo sa Department of Justice. Mensahe niyo po para hindi mainip, sabi na nga, at saka syempre patuloy na magtiwala sa gobyerno. Opo, sa ngayon po ay patuloy nating suportahan ang war on drugs ni President Duterte sapagkat ngayon kung hindi po natin siya na-elect bilang Pangulo, hindi po natin malalaman na ganyan na po pala ka-extensive ang katalamak ang pagkalat ng droga, hindi lamang dyan sa Bilibid kundi sa buong bansa. So, ginagawa po ni President Duterte at ng kanyang mga cabinet members katulad ng inyong banlingkod sa Department of Justice ang lahat ng kanilang magagawa upang tulungan natin sawatain ang plague or scourge na ito sa ating bayan. So, maasa po tayo na tayo'y magiging patient o tayong mainip at ito po'y ginagawa natin upang ang ating katarungan at ang batas natin ay ating may patupad laban dito sa mga involved sa pagkalat ng droga sa ating bayan. Sir, last question bago tayo magtapos kasi alam ko busy ho kayo at busy din tayo lahat. Sir, yung isang statement lang regarding sa extrajudicial killing, totoo ba ito o hindi? Actually, ako po before coming here, mga 8 days ako galing sa Bucharest, gawa nung meron kaming convention ng cybercrime doon. So, umabot po yun until October 30. At umuwi nga lang po ako nung November 1. At ganyan din po ang katanungan sa akin. Ang sabi ko po, wala pong katotohanan na yung extrajudicial killing na yan ay magkakaroon tayo ng kasalanan sa harap ng international community. Sapagkat yan naman hindi naman policy ng ating bayan. Hindi naman policy yun ng gobyerno. Ginagawa po lamang natin ito upang talagang sugpuin ang talagang napaka-laking salot sa ating bayan. Kaya po sabi ko doon sa mga international community, mga representatives ng different international organizations doon sa Bucharest na maging patient lamang po kayo sapagkat itong ginagawa namin ito ay naaayon sa batas, sa aming batas sa Pilipinas at wala kaming ginagawang talagang official. Hindi po, wala pong official policy ang gobyerno upang gawin itong mga extrajudicial killing na binibintang ninyo. Alam po namin na talagang napakarami na nagmamasid, even especially sa mga organization na kinaaniban ng ibang kababayan natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, hindi lamang dito sa Bucharest, kundi pati dyan sa European Community at saka United States. Pero yan po ay alam natin yan at yan ay concern dyan si President Duterte. Pero huwag kayong mag-alala na wala tayong policy na pinatitibay natin ang extrajudicial killing. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Vitaliano Aguirre II, sa panahon niyo po at kami po dito sa New York, maging sa ating mga kababayan sa buong mundo, lalo rin mga overseas Filipino workers ay patuloy pong sumusuporta at nakamasid po tayo para sa tagumpay po ng tunay na pagbabago sa ating mahal na Pilipinas. At saka huwag po natin kalimutan, ipagdasal ho natin ang safety Opo, nila. lahat po ng mga nasa likod ng kampanya laban sa droga, sa kriminalidad at korupsyon, pinapagdasal po namin ang inyong safety, sir. At ingat po kayo parate. Maraming salamat, Aris, sa tulong nyo para makausap namin. Ayun po, ako po si Atal Qatar Constantino. Ako naman si Joel Inocencio. Sa susunod po ulit, dito po pa rin tayo sa Ayang Pinoy Proud Ako Live Express. Maraming salamat po. Thank you, Ethel. Thank you, Thank Joel. you very much, sir. Thank you very much po. Oh, the Ayang Pinoy. Yeah. Can we have that, Yeah. Okay, sige. Yeah. Can we ask you a favor, yung para pag-closing ho, na say your name and your position
and then I am yes. Pinoy proud ako. Opo. Parang ano namin yun, sir, standard closing statement po. Paano, sir? You say your name, like me, I am Ethel Cantor Constantino, host and writer. I am Pinoy, proud ako. Okay. I am Vitaliano Aguirre II, the Secretary of Justice of the Republic of the Philippines. I am Pinoy, proud ako. Look Sa inside. ating mga Look followers, inside. maraming Look inside. salamat. Thank you po. Pasign mo na lang. Okay, picture. One lang. One. Group na lang. Para at least madali. Opo, thank you po. Okay. Balik ko po para maka-picture. Sige pa. Wala akong address dito. Oh, yan lang po, sir. All the best. Salamat po. Okay, Thank you. let's have picture. Picture. Sit down muna para ma-picture. Para isang ano lang. Okay. Winston. Dito na ako sa side. Okay. Group picture. 1, 2, 3. I am Pinoy. Proud Proud ako. ako. Kasha. One, two. Thank you po. Ito, ito. Kasha. Sa cellphone ni Yeah. secretary. One, two. Pwede mo kaya pag... Yung mo kay Chichi na. Para Okay, sir. maganda yung angle. Okay, sorry. The worst of it. Hours to life. Push like? So, 1, 2, 3, 1, 2. Okay. So much. I am Pinoy. Proud ako. Picture pa? Picture na. Okay. Tapos pumasok siya. Sir, Pumasok. Thank you. Thank you very much. Salamat. Enjoy the